Mga kapeso Pinoy, gaano nga ba katagal bago madoble ang pera natin sa Pag-ibig MP2? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakaraang 5 taon. Noong 2020, nakapag-declare sila ng 6.12%. Noong 2022 naman, nakapag-declare sila ng 7.03%. At noong 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.10%. Gagamitin natin ang dividend rate na ito para makuha natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Ang average rate na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng Pag-ibig MP2 savings. Kung mas mataas sa 6.66% ang ide-declare nila, katulad noong 2022 hanggang 2024, aba, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin na dividend rate. Pero kung mas mababa sa 6.66%, mas mababa din ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2 saving. Gamit ang 6.66% na dividend rate na na-compute natin mga kapeso, sabihin natin na maghuhulog tayo ng 1,000 peso every month simula ngayong February 2026 sa loob ng 5 taon hanggang mag-mature ang ating Pag-ibig MP2 savings. Ibig sabihin, kung magsisimula tayo ngayong February 2026, 11 months na lamang ang natitira na entitled months natin. Ibig sabihin yan, February hanggang December 2026, 11 months na lamang ang natitira. Kung March naman, 10 months na lamang. Kung April, 9 months na lamang. Hanggang mag-December, 1 month na lamang ang natitira. Ibig sabihin, kung nakapag-deposit tayo ng total na 11,000 pesos, ang total na dividend dyan ay 366 pesos. Kaya, ang total money natin sa katapusan ng 2026 ay 11,366 pesos. Ngayon, sasabihin natin mga kapeso, bakit ganun? Parang nagiging hindi naman compounding ang interest natin. Dito pa lamang yan magiging compounding sa susunod na taon mga kapeso, sa taon ng 2027. Na kung saan yung 11,366 pesos natin magiging 12 months na agad. Kaya 757 pesos ang kikitain natin dyan. Kung dati 366 pesos, ngayon 757 pesos na. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 1,000 pesos natin sa taong 2027. Sa taong 2028, ganun ulit ang gagawin natin mga kapeso. Katulad na rin sa 2029 at 2030. Ngayon, hanggang 2030, nakapaghulog tayo ng 59,000 pesos. At hindi pa natin siya mawi-withdraw. Kasi ang withdrawal month natin ay February 2031 o pagkalipas ng 5 taon. Maghuhulog tayo sa huling hulog natin ng January 2031. 1 month na lamang ang natitira. Bakit kaya mga kapeso? Samantalang sa mga nauna nating computation, 12 months kapag January. Kasi i-withdraw na natin siya ng February 2031. Kaya prorata na lamang ang natitira para sa January. Ibig sabihin, 1 buwan na lamang para sa computation natin. Ang total na makukuha natin sa February 2031 ay 71,026 pesos. Given, mga kapeso, na ang ginamit natin na dividend rate ay 6.66% sa buong computation natin. Pero sabi nga natin mga kapeso, paiba-iba ang dividend rate na kinikita natin sa Pag-ibig MP2. Kaya kung mas malaki dito, syempre, mas malaki din ang makukuha natin na dividend. Since ang total na nahulog natin mga kapeso ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos, kung idodoble natin yan, ibig sabihin 120,000 pesos ang ine-expect natin na makukuha natin. 71,000 pa lamang. So ang gagawin natin, i-withdraw natin yung MP2 natin. Pagkatapos, gagawa tayo ng panibagong MP2 account. Yung 71,026 pesos na nakuha natin, ide-deposit natin siya ng buo sa bago natin na Pag-ibig MP2 Savings. Sisimulan natin yan sa February 2031.
Ibig sabihin, yung 71,000 natin, yan yung magiging panimula natin sa February 2031. Ganun ulit mga kapeso, since February tayo nagsimula, 11 months na lamang ang natitira. Kung mapapansin nyo, 6.66% ulit ang ginamit natin. Again, paiba-iba ulit ang dividend rate mga kapeso ha. Sa katapusan ng 2036 or January 2036 at pwede na tayong mag-withdraw ng February 2036, that is 5 years after February 2031. 98,000 pesos na ang pera natin mga kapeso. Pero tumigil na tayo sa paghuhulog ha. Naghihintay na lamang tayo na madoble ang pera natin, maging 120,000 pesos. Kung mapapansin nyo, 60,000 pesos ang total na nahulog natin. Pero 98,000 pesos pa lamang ang pera natin after 10 years mga kapeso. Kaya ang gagawin natin ulit, withdraw and then redeposit natin. Kung makikita nyo dito mga kapeso, magsisimula ulit tayo ng February 2036. 11 months na lamang ulit ang natitira mga kapeso at 98,000 pesos ang panimula natin. Huwag mong pikukupitan mga kapeso ha, kasi 98,000 yung total na na-withdraw natin, kaya dapat 98,000 pesos din ang ihuhulog natin sa newly opened MP2 account natin. Kung mapapansin nyo mga kapeso, by December 2038 or by December 2039, nahit na natin ang 120,000 pesos. Actually, 126,000 pesos nga ang total na pera natin. Pero mga kapeso, hindi naman natin siya mawi-withdraw. Kasi given nga na ang Pag-ibig MP2 ay nagmamature every 5 years lamang. Kaya, kailangan natin maghintay ng maturity period, which is February 2041. That is after 15 years. Pero, ang pera mo naman, lagpas doble na. 135,429 pesos ang mawi-withdraw mo, mga kapeso. Ito ay given na monthly tayo naguhulog. Pero what if, mga kapeso, ang gagawin natin, yearly naman tayo maghuhulog. Ibig sabihin, kung yearly, nakakapaghulog tayo ng halagang 12,000 pesos, ganun yung gagawin natin sa computation natin dito. Yearly, maghuhulog tayo ng 12,000 pesos. Sisimulan natin yan ng February 2036, pagkatapos January 2027, January 2028, January 2029, at January 2030. Maghuhulog tayo ng total na 60,000 pesos. Every January yan mga kapeso ha. Ibig sabihin yung hulog natin ng February, 11 months ang entitlement niyan. Pero yung susunod, 12 months na ang entitlement niyan. 12 months, 12 months, 12 months, at 1 month para makumpleto natin yung 60 months natin. Or 5 years. Sa unang taon, kung makikita nyo mga kapeso, 73,426 agad ang pera natin. Kung ikukumpara mo sa monthly natin na ang una nating kinita ay 71,000, mas malaki ang kikitain kung yearly ang gagawin. Kung makikita nyo, tumaas ng 2,000 pesos. Ito ngayon ang gagawin natin na panimula sa susunod na new account natin. Kasi hindi pa natin nabubuo mga kapeso yung doble ng 60,000 pesos. Kung makikita nyo, 73,000 pesos pa lamang siya. Ngayon, ang gagawin natin, mag-withdraw ulit tayo and then mag-redeposit sa bago nating MP2 account. Pero ito na yung panimula natin mga kapeso ha, 73,426. Ganun ulit ang magiging computation natin. 11 months, 12 months, 12 months, at 1 month. Makukompleto ulit natin ang 60 months or 5 years. Kung makikita nyo dito mga kapeso, 101,000 pesos na ang naipon natin. Compare sa monthly basis natin, 98,000 pesos naman ang naipon natin. Ngayon, balik tayo sa yearly natin mga kapeso. Since hindi pa nga natin nabubuo yung 120,000 pesos natin, pwede ka ulit mag-withdraw and then redeposit. Kung gusto mo naman na totally i-withdraw mo na siya, pwede naman mga kapeso. Pero hindi pa doble yung pera mo. So kung gusto mo talaga na madoble siya, kailangan mo ulit gumawa ng bagong MP2 account. Kung mapapansin mo mga kapeso, December 2038, nabuo mo na ang 120,000 pesos. Kung dito, nabuo mo yung 120,000 pesos ng 2039, dito sa yearly, mabubuo mo siya ng 2038. Pero sabi nga natin,
every 5 years lamang nagmamature ang Pag-ibig MP2. Kaya maghihintay tayo hanggang February 2041. Pero ang makukuha naman natin dyan ay 140,000 pesos na. Kung dito, ang nakuha natin sa monthly basis ay 135,000. Sa yearly naman, after 15 years, 140,000 pesos ang makukuha natin. What if, mga kapeso, may natatago ka dyan na 60,000 pesos. Ang ginawa natin, one-time pay. Ang ginawa natin sa 60,000 pesos. Magkano ngayon o gaano natin katagal bago makompleto yung MP2 natin o madodoble natin yung 60,000 pesos natin. So, ang entitled months natin dyan, 11 months, 12 months, 12 months, 12 months, 12 months ulit, and 1 month. So, makukumpleto natin ang 60 months. Kung makikita mo dito mga kapeso, 82,000 pesos kaagad ang pera mo. Compare sa yearly, 73,000 at compare sa monthly na 71,000 pesos. That is after 5 years. Pagkatapos niyan mga kapeso, since ang goal nga natin ay madoble ang 60,000 pesos natin, magwi-withdraw ulit tayo and then redeposit. So, ganun ulit. 11 months hanggang mabuo natin ang 12 months. Bakit ba 11 months? Kasi February tayo nagsimula. Ngayon mga kapeso, 114,000 pesos na ang pera natin. Compare mo sa yearly, 101K. Compare natin sa monthly, 98,000 pesos. Mas mabilis talaga mabubuo yung pera natin kapag nagwa one-time pay tayo. 114,000 pesos. Depende sa'yo kung tanggap mo na to na halos doble na ng 60,000 pesos. Pero kung gusto mong doblehin pa ulit, pwede natin yung gawin. So, withdraw ka ulit and then redeposit ulit tayo mga kapeso. Ganun ulit ang bilang natin, 11 months. Kung makikita mo dito mga kapeso, sa unang taon pa lang or by 2036, buo na natin yung 120,000 pesos. Kung sa yearly, 2038 natin siya nabuo at sa monthly naman, 2039 natin siya nabuo. Sa one-time pay, 2036 pa lang or sa 11th year, nabuo mo na yung 120,000 pesos mo. Sobra-sobra pa. Ngayon mga kapeso, hindi natin siya pwedeng i-withdraw kasi nasimulan na natin eh. So maghihintay ulit tayo ng maturity period. Kung hintay natin ng 2041, 157,000 pesos ang kikitain natin after 15 years. Compare natin sa yearly na 140K at monthly naman na 135K. Di hamak na mas malaki talaga ang kikitain natin sa one-time pay. Ano mga kapeso, mahihintay mo ba na ang pera mo ay madoble sa Pag-ibig MP2 o susubukan mo ba ang process na ito para madoble ang pera mo sa Pag-ibig MP2? Share mo naman sa amin ang iyong magiging strategy sa Pag-ibig MP2 mga kapeso.